Hello, kamusta na yung ating collage? Okay ba? Ba't ko kayo pinagawa ng collage? Simple lang, para maramdaman mo na totoo yung sinasabi ko, na sa kabila ng kaguluhan ay laging nananalo, nananaig, nananatili yung isang katotohanan. Hindi tayo pababayaan ni God. Yung kasalanan tayo may gawan at hindi niya parusa yon. Makabulustugan natin yung kaya nagsasuffer tayo, and because of that, God made a promise. At sana maramdaman mo, constant yon, it never change, di ba? Hindi magbabago. Kaya pinagawa kayo ng collage. Kasi hindi pa tapos yung kasaysayan ng pagliligtas. Yung pinakamahalaga is yung tinatawag nating responsibility, yung pananagutan na pangalagaan yung kaligtasang ating nakamit hanggang sa dumating muli ang ating Panginoon. Unang kwento, God's tremendous, unconditional, great love for us. Pangalawang kwento, sinagot natin, pasaway tayo. Nagpasaway. At pangatlo, ito yung the great preparation, paghahanda ng daan patungo sa pagdating ng anak ng ating Diyos Ama, si Jesus, the Messiah, the Savior. Paano yung paghahandang ginawa? God and us, no, yung panahon ng unang panahon, entered into a sacred covenant. Yung covenant ay kaiba dun sa promise, kaiba dun sa contract, kasi yung promise one-sided. Ako yung nangangako, yung sinasabihan ko ay tumatanggap at maniniwala, yung pangako hindi mapapako. Yung covenant iba, may pangako at yung tumatanggap ay mga ngako din na magiging responsible do sa pangako. For example, nangangako ako na paligid ng ating simbahan ay lilinisin ko araw-araw. Promise. Para maging covenant, yung pinakinggan, yung sinabihan mo, magkakaroon din ng kanyang pangako, kaugnay ng sinabi mo. Dahil dyan, ako din ay mangangako na hindi na ako magkakalat ng anumang uri ng kalat, basurang panlabas, basurang paloob sa inyo ng mga chismis at intriga. Swak to. Covenant. Mutual agreement. May sinabi at tutugunan mo yon upang nang sa gayon, pag pinagsama natin to, magiging maganda yung bunga. Covenant. Covenant of what? Na God will never abandon us. At lahat ay gagawin niya upang ma-restore yung naputol na ugnayan because of sin, yung kasalanan. At kung patuloy nating titignan, babasahin at pagninilayan yung Old Testament, yung lumang tipan, makikita din natin sa bawat yugto ng kasaysayan ng ating pananampalataya, sa bawat kwento ng katapatan ng pagmamahal ng Diyos sa atin, sa kanyang sambayanan, madadama natin na talagang hindi niya tayo pinabayaan kahit nung una pa man. Lagi niya tayong ginagabay at gumagawa ng paraan para umayos yung ating buhay. Kaya alam, minsan matigas yung ulo natin. Katulad nung Noah's Ark. Alam natin, di ba? Nako, talagang nagwala yung mga tao. Nagwindang-windang yung buhay. Super pasaway. Sabi ni God, teka nga muna. Kailangan burahin yung ganito. Laganap na, no? Nakasamaan. At ginawa yun sa pamagitan ng isang baha. Great floods. At naglagay siya ng rainbow. Ano ibig sabihin ng rainbow? Palatandaan na kahit anong bagyo, kalamidad, kahit pumutok man yung bulkan bulusan, wag naman sana, ay nandyan lagi siya. Kakapit tayo sa kanya. At alam natin, pag merong takip silim, ay merong pagsikat ng araw. Pag-asa. Yun ang ginagawa ng covenant. Pag inaalala natin yun, yung kasunduan natin sa Diyos, yun ay banal na hindi niya tayo pababayaan. Maniwala ka doon, sinasabi ko sa iyo. Huwag lang magiging matigas ang ulo mo. Si Abraham, no, pinanday niya sa isip niya na, teka nga muna, Lord, ang tanda ko na eh. Wala pa akong tagapagmana. Sabi ni God, hindi, tumingin ka doon sa kalangitan. Tumingin ka sa buti ng buhangin. Kasing dami niyan ang iyong magiging anak. At taganap nga. Nangyari nga, di ba? At nagkaroon ng anak si Abraham. Abraham fathered Isaac, and Isaac fathered Jacob, who have 12 sons. Jacob's name was changed by God to Israel. Yun ang tawag natin, the 12 tribes of Israel. And God made a covenant with them. And that covenant was about life and prosperity.
Diba? At sa paglipas ng panahon, marami pa mga pangyayari at marami pang kasunduan nangyari sa pagitan ng Diyos at ng tao at ng tao at ng Diyos. Hanggang sa dumako tayo kay Moises at alam natin yon, yung matinding kasunduan, the Ten Commandments. Ano nga ba talaga gusto mo, Lord? Nang sa gayon ay mapanatili namin yung aming katapatan sa iyo. And God handed the Ten Commandments to Moises, the ultimate covenant. At doon nagsimulang pangako na sinabi ng God sa tribo ng mga Israelites, I will make you my people. And please tell them I love them. May kantang ganun, di ba? Tell my people I love them. Ang sarap, di ba? Doon nagsimula ngayon yung mga iba pang mga kabanata at yung lagi ngayon ang sinusundan. Ikaw ba ay umaayon, nanatiling tapat doon sa Ten Commandments ng ating Panginoon? Hanggang ngayon, Ten Commandments pa rin yun, ha? Hindi nababawasan, hindi nadadagdagan. At yung pagsunod doon na hindi parang test, yung 5 out of 5 pasang-awa, o kaya 8 out of 10, pwede na, 9 out of 10, ako di okay na. Hindi, 10, 10, 10. 10 yun na dapat nating susundan upang mapanatili natin yung ating responsibility doon sa covenant that we entered into and God entered into us. Ang sarap, di ba, no? At least meron na tayong panghahawakan na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Gusto ko lang manahimik tayo sandali bago tayo magkwentuhan. Namnamin natin, no? What if sa mga sandaling ito ay sinasariwa, God refreshes that covenant with you na sinasabing, pangako, hindi kita iiwan. Gusto ko lang manahimik ka, no? At namnamin natin yung bawat yugto, yung bawat lyrics ng kanta na to. Gawin nating hindi love story ni Regine at saka ni Ogie ba yun? Kundi gawin nating love story to ni God at ng tao. Ni God at ng sarili mong buhay. Pakinggan natin. Okay? Bakit ba may lungkot sa iyong mga mata? Ako kaya'y di nais makapiling sinta. Di mo papansin ako sa'yo'y may pagtingin. Sana ang tinig ko'y iyong dinggin. Ako ngayon'y hindi mapalagay, pagkat ang puso ko'y nalulumbay. Sana ay pagkaingatan mo ito at tandaan mo ang isang pangako. Pangako, hindi kita iiwan. Pangako, di ko pababayaan. Pangako, hindi ka na mag-iisa. Pangakong magmula ngayon'y tayong dalawa ang magkasama. Ang sarap, di ba? Yung lagi nating mararamdaman na laging tapat ang Diyos, hindi nagbabago sa kanyang pangako sa atin na mamahalin niya tayo kahit ano paman tayo at ano man yung ating mga nakaraan. Well, sa tanda natin ito ngayon, no? Ang dami nating mga karanasan, di ba? No? Nagsasabi ng, oo, naramdaman ko at this point in my life, damang-dama kung totoo yung sinasabi ni God. Kaya ngayon, mag-small group sharing kayo, dalawa lang yung pagkikwentuhan mo. One, isang matinding sitwasyon sa buhay na iniahon ka, no? Inangat ka ng pangako ng pagmamahal ng Diyos. At pangalawa, ano yung naging bunga nito? Dahil sa ikaw ay niligtas ng Diyos sa ganung matinding trahedya, matinding kalungkutan, matinding karanasan, di ba? Ano yung ginawa nito sa buhay mo?
Ano yung binuksan nito sa iyong pag-iisip? Ano yung binago nito? Ano yung binuksan nito sa iyong puso sa mga sandaling ito? One, isang konkretong bahagi ng buhay mo na damang-dama mo yung mahal na mahal ka ng Diyos kasi iningat ka sa isang sitwasyon na talagang ang hirap balikan. At dahil natapos na yon, pinalaya ka doon, ano ngayon ang sinasabi ng puso mo na gusto mong gawin bilang pagsasabi ng Lord, thank you ha. Thank you sa lahat ng to. Ito ngayon ang diskarte ko sa buhay ko. Small group sharing lang tayo, okay? Sige.